Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay o Linggo ng Banal na Awa. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magstayo po ang lahat. Sing a new song unto the Lord, let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, sing hallelujah. Shout with gladness, dance for joy, oh come before the Lord, and play for him on glad tambourines, and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord, let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, sing hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal na awa, Divine Mercy Sunday. Pinasimulan ito ni Sister Faustina Kowalska na patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, itinagdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos sa rinang langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na naalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na luluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin.
tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tunay na nagahari ang diwa ng pagiging bukas palad noong panahon ng mga unang Kristiyano. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbubuklod sa kanyang mga alagad upang magkaisa sa isip at damdamin. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabi, di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis-labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Butihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihin pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sino mang naniniwalang mahal siya ng Diyos ay nagmamahal din sa Diyos. Hindi pabigat ang mga utos ng Diyos, bagkus ito'y kagalakan para sa isang taong umiibig. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino bang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig ang Diyos, sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatanggumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan.
bininyagan ng tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubuwa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magstayo ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakikita ng mata. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-aalinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kawalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi ito natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Dahil sa merong unang pagbasa, pangalawang pagbasa bago ang Ebanghelyo, kung minsan naisip natin na unang pagbasa sapagkat chronologically mas nauna, ngunit ang totoo lang ay mas nauna ang Ebanghelyo. At dahil doon, ma-explain natin kung bakit sa unang pagbasa, ganoon na ang gawa ng mga alagad ng Panginoon. Sila ay namuhay ng may pagbabahagi sa kanilang mga bagay, kanilang mga ari-arian. Walang naghihikaho sa kanila sapagkat everybody was sharing. Tapos sila ay iisang isipan, iisang damdamin patungo sa Panginoon. Paano nangyari ito? Paano nangyari na yung mga apostoles natakot noon na nagsitakas nung si Jesus ay ipinako sa krus? Nung hindi nagpakita, nung siya ay mamamatay na, paano nangyari na sila ngayon ay nagkaroon ng ganitong buhay at ganitong pakikibahagi, paglilingkod sa kapwa na naririnig natin sa unang pagbasa? Of course, alam natin na ang susi nito ay ang pagbagong buhay ng Panginoon, ang resurrection ng Panginoon, na siyang pinakasentro ng ating pananampalataya. Without the resurrection, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Without the resurrection, ang ating pag-asa ay walang kabuluhan. With the resurrection, everything falls into place. At pupunta na tayo sa Ebanghelyo. Nabasa natin, narinig natin na sa unang bahagi, takot ang mga alagad, kaya sila'y nakakulong sa isang bahay, nakapinid ang pinto dahil sa takot sa mga Hudyo. Nung magpakita ang Panginoon, 5 regalo, 5 biyaya ang binigay ng Panginoon sa kanyang pagpapakita sa kanila. Unang-una, kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Sa halip na sinumbatan sila ng Panginoon dahil siya ay iniwan nila, ang unang mga salita ng Panginoon ay, sumainyo ang kapayapaan. Pangalawang regalo ng Panginoon ay ang tuwa ng mga alagad. Joy is the second gift of the risen Christ. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Tayo ba ay may kaligayahan sa ating buhay sa kabila ng sobrang daming pagsubok, sa kabila ng pandemic na ito na nakaapekto sa ating buhay ng sobra-sobra? Ang kaligayahan mang iyon ay galing sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya sa Panginoon na nagbalik buhay. Pangatlong regalo ng risen Lord ay ang misyon. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Ano itong misyon? Ang misyon ay ang pagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Ang pagpapatuloy sa pagpapalaganap ng mabuting balita na ang mga dukha ay nakakatanggap ng mabuting balita, na ang mga makasalanan ay pinatawad, na ang walang buhay ay magkakaroon uli ng buhay, na ang kaligtasan ay inihandog sa sangkatauhan.
Ito ang ating misyon din bilang mga alagad ng Panginoon dahil sa ating binyag. Dahil na tayo ay bininyagan, tayo ay tumanggap ng misyon na ipagpatuloy at ipamahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Pang-apat na regalo ng Panginoon na nagpakita sa kanyang mga alagad, ang Espiritu Santo. Sinabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Of course, sa Pentecostes, 50 days later, mangyayari ang talagang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostoles kasama na si Maria, at yun ang hinihirang nating araw ng pagkagawa ng simbahan, the birth of the church. Pero sinabi na ng Panginoon dito, sa Sunday of the Resurrection pa lamang, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At ang panglimang regalo ay nakatali rin dito sa Espiritu Santo, pagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya ngayon ay tinatawag nating Divine Mercy Sunday, sapagkat ang Panginoon sa halip na sumumbat sa kanyang mga alagad na iniwan siya, nagsabi ng kapayapaan at nagbigay ng kapatawaran. Ito ang mga regalo ng risen Lord. Matanong natin ang ating sarili, tayo ba ay mapayapa? Tayo ba ay may kaligayahan? Ang ating kaligayahan ba ay nakabatay hindi sa mundo, hindi sa mga material na bagay, kundi sa ating pananampalataya sa Panginoon? Tayo ba ay gumagawa ng ating misyon na binigay sa atin ng Panginoon? Ang Espiritu Santo ba ay nag-iiral sa ating buhay? At dahil doon, kung mayroong Espiritu Santo, ang ating komunidad ay isang komunidad na maligaya, mapayapa, nagpapatawad, nakikibahagi ng mga ari-arian, nakibahagi ng mga talento upang ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo ba ay mawain dahil tayo ay nakatanggap ng awa sa napakaraming beses na nagkasala tayo, pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon, pinapakitaan pa rin tayo ng habag ng Panginoon. Magstayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ililibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ang ating itutugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami.
maipadamanawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Testify the gifts we bring to you. Bounty of the earth receive anew. Take and bless the work of our hands. Christify these gifts at your command. Sun and moon and earth and wind and rain, all the worlds contained in every grain, all the toil and dreams of humankind, all we are we bring as bread and wine. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang pagkahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, nabubulo ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ang ngunit amin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinuhin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal ng Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak sa puso, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Agustin, San Ezekiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyo anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magstayo ang lahat. Sa tagubili na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon at na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipagdulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. I love the Lord, He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Precious is the Lord
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.